Hi, welcome po sa Real Life Journey. Ito po yung ating follow-up na course pagkatapos po ng Real Life Bible Study. At kung kayo po ay nag-go through na noon at nakaranas na ng Freedom Day, ito pong Real Life Journey ang susunod na dapat ninyong pag-aralan. Now, kung di nyo pa pag-aaralan yung Real Life Bible Study, I would recommend na unahin po natin 'yon. Do'n muna tayo mag-umpisa at kung kinakailangan ay tayo po ay dumaan sa Freedom Day, o di kaya tayo ay magpasailalim sa water baptism and the laying of hands para ma-receive natin ang Holy Spirit, para talagang makinabang tayo dito sa ating pag-aaral 'no, na ang tawag ay The Real Life Journey. So dito po sa Real Life Journey ay pag-uusapan natin kung paano na po tayo magpapatuloy sa ating inumpisahan, no? We started by trusting in Jesus, by believing in the gospel. Tayo po ay ika nga dapat magpatuloy dito sa paglalakbay na ito. Kaya ang tawag natin sa course na ito ay The Real Life Journey. So, samahan ninyo ako sa mga darating nating mga sessions tukol dito dahil marami po kayong matututunan at ito po ang mag-equip sa inyo, no, para po sa inyong paglalakbay. Kasama po ng mga kapatiran sa Panginoon. So, yan po ang ating tatalakayin ngayon. So, manalangin tayo. Let's all pray and ask God to guide us and help us dito sa ating pag-uusapan. Lord, maraming salamat nga na sa tulong at biyaya mo we can come together at upang pag-aralan itong real life journey at panoorin itong mga teaching videos na ito. Dalangin ko po na una sa lahat, tulungan mo po ako at gabayan para maging malinaw ang pagpapaliwanag ko patungkol dito. Tulungan mo rin, Lord, ang lahat ng mga nanonood ng video na ito na sila po ay talagang matulungan at ma-equip para magkaroon sila ng very strong foundation sa kanilang Christian life na makakatulong sa kanila, Lord, sa paglalakbay nila. Kasama mo, Panginoon, kasama rin ang mga kapatiran. So Lord, maraming salamat sa iyo sa biyaya mo muli. Pinagkakatiwala namin itong pag-uusapan namin sa kurso na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. So, ito ang pag-uusapan natin, the real life journey. And I hope and pray na tayo po ay talagang matuto patungkol dito, no? Ang ating pong session 1, no, ay pinamagatang Review of the Gospel. So dito tayo mag-umpisa bagamat tinalakay na natin 'to sa Real Life Bible Study o yung tinatawag nating RLBS. It's good for us to review, no? Mag-umpisa tayo dito para talagang maging solid ang ating pag-uumpisa sa paglalakbay natin, no? So let's review the gospel. Gusto ko munang basahin natin itong talata mula sa Aklat ng Roma, Romans chapter 1 verse 14 mula kay Apostle Paul. Sabi niya, I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. So, sinasabi ni Pablo na siya ay obligado, 'no, meron siyang pananagutan sa Panginoon at ito ay hindi lamang para sa mga Griego o mga hindi Griego, 'no, yung tinutukoy niyang wise and the foolish, yan ay ika nga may kinalaman sa mga Hudyo na tinuturing na mga wise kasi meron silang kaalaman sa salita ng Panginoon. At yung mga foolish naman ay yung mga taong hindi Hudyo na hindi nila alam ang revelation of God through the law or through the word of God. Pero sabi ni Paul, obligado siya sa lahat, no? Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hindi Hudyo. At sabi rin niya dito sa verse 15, that is why I'm so eager to preach the gospel also to you who are at Rome. So si Paul ay excited, na maipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao, pati dun sa mga taga-Roma daw. He wrote this letter, yung Book of Romans, dun sa mga taga-Roma. Okay? And so siya ay talagang excited na ipahayag ito. At ako rin po, excited ako na maunawaan natin
ang mabuting balita dahil ito talaga yung umpisa, eh. Kailangan nating balik-balikan at unawain yung, katotohanan ng mabuting balita. Sabi rin ni Pablo sa verse 16 ng Romans chapter 1, "I am not ashamed of the gospel." Nung, sinulat niya ito, siya ay, nakakulong. So, dahil sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, siya ay, na-persecute at eventually nakulong. Pero sabi niya hindi niya ikinahihiya ito. He is not ashamed of the gospel. Sabi niya, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. In other words, si Pablo ay kumbinsido na para maligtas ang mga tao, the only way is sa pamamagitan ng mabuting balita o gospel. Kailangan maintindihan nila, panampalatayaan nila ito. Regardless kung sino pa sila, whether sila ay Jew or Gentile, doesn't matter, iisa lang ang paraan ng kaligtasan. At yan ay sa pamamagitan ng mabuting balita o good news. Finally, sabi niya sa verse 17, "For in the gospel, a righteousness from God is revealed." Okay? A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous pala will live by faith. So in other words, itong mabuting balita ay nagpapahayag, nagre-reveal kung paano magkaroon ng matuwid na relasyon sa Panginoon. At hindi lang ito parang sa umpisa lamang, no? Parang mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Rather, ito ay isang ongoing life, kaya ang tawag natin real life journey. Kasi ito po ay may kinalaman po sa buhay natin sa Panginoon sa pang-araw-araw. No? The righteous will live by faith. So tandaan natin na ang mabuting balita ay hindi lamang patungkol doon sa umpisa nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Ito po ay nagpapatuloy araw-araw sa buhay natin. And this is why we need to study itong real life journey. Now, ano ba ibig sabihin ng gospel, 'no? Ang gospel po ay good news, mabuting balita, and it's important for us na imayin natin mabuti 'yan, maintindihan natin, ano? The good news is that through an interactive faith in Jesus Christ as Savior and Lord, so ito'y may kinalaman sa isang relationship kung saan nagtitiwala tayo sa Panginoon interactively. So meron tayong relationship with God at hindi lang ito sa umpisa kundi araw-araw. Together with others, kasama natin ang ibang mga kapatiran sa Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa in the Christian life. We have to be connected in community. We have to learn how to love our brothers and sisters in the Lord and how to walk in the Lord together with them. So yan, pag-uusapan natin sa real life journey yan, ano? And anyone can experience the following. So ano ba yung nararanasan ng isang tao once na maunawaan niya at manampalataya siya sa mabuting balita? So ito'y review lamang, no? Hopefully na pag-aralan na natin to sa Real Life Bible Study o RLBS. Kaya kung sakaling nakalimutan na natin o hindi natin masyadong naalaala, we will review that dito sa unang session ng Real Life Journey. So, meron pong apat na blessing o pagpapala by grace na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon through the good news. O kaya sinabing good news ito kasi talagang punong-puno ito ng spiritual blessing para sa bawat isa sa atin, no, na mananampalataya kay Kristo Jesus. So ano-ano yung mga bagay na yan? Well, unang-una sa lahat ay reconciliation with God. Ang good news po is that through Jesus, magkakaroon tayo ng reconciliation with God. Tayo po ay muling magbabalik loob at magkakaroon ng relasyon at kaugnayan sa Diyos, bunga ng ating pakikiisa kay Kristo Jesus. So pag-usapan natin yan kasi napakahalaga po yan, reconciliation with God. So ano ba ibig sabihin nito? So tingnan natin yung sinasabi sa 2 Corinthians 5, starting with verse 16. Sabi ni Apostle Paul muli, "So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer." Ano ba ibig sabihin ni Paul? Si Paul bilang isang Hudyo, si Pablo bilang isang Jew, dati tingin niya sa mga tao, dalawang klase lang yan.
whether you are a Jew or you are a Gentile. Now, pag Jew ka, then you are children of Abraham, ligtas ka, you belong to God. Pag hindi ka Jew, you're outside the family of God. So, ganun lang ang tingin niya sa mga tao. Well, ang tawag niya dito ay worldly point of view. Kasi ngayon, sa pamagitan ng mabuting balita, na-discover niya, na-realize niya na hindi ganoon ang tingin ng Panginoon sa mga tao, kundi lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sinasabi rin ni Pablo dito sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 5 na dati ang pagkakilala niya kay Kristo ganito lang din. Kaya in other words siya ay dating persecutor, no, kasi para sa kanya si Kristo ay isang impostor. But then convert siya, na born again siya, na-realize niya na si Kristo ang tagapagligtas. So nagkaroon siya ng pagbabagong pagkilala sa Panginoong Jesus. Now, sabi niya rito sa susunod na talata sa verse 17, sabi niya, "Therefore, if anyone is in Christ." So ngayon, naintindihan niya na sa pamamagitan ng relationship with Jesus bilang Savior and Lord, anybody ngayon ay maaaring maging new creation. He is a new creation, sabi niya. The old has gone, the new has come. Now, si Pablo, pag sinasabi niya yung salitang new creation, he doesn't mean to say na parang meron lang nangyari tapos tapos na yun, ano? In other words, the new creation is about this process of renewal and restoration na pinapatupad ng Panginoon, ano? Sa pamagitan ng pakikiisa natin kay Kristo Jesus. So, tayo ngayon ay bago ng nilalang. Ibig sabihin, we are now being uh, transformed through Christ and so therefore ito ay panibagong umpisa para sa atin. Katulad din ng halimbawa ng isang bata na bagong silang, siya ngayon ay bahagi na ng isang pamilya. Ganon din ang mga tao na nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sila ay nare-reconcile with God. At ito yung mababasa natin, ano? Sabi sa verse 18, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So itong kaligtasan, una sa lahat ay may kinalaman sa reconciliation with God through Jesus Christ. Yung pagkakaroon muli ng relasyon natin sa Panginoon. Dati tayo ay hiwalay sa Kanya, pero ngayon ay tayo ay ibinabalik ng Panginoon sa piling niya. At sabi rito sa verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ. So ngayon, bago na yung pagkaunawa ni Pablo tungkol kay Kristo, si Kristo ngayon ang nakikita niyang tanging paraan, tanging daan para ang mga tao ay magkaroon muli ng relasyon sa Panginoon, not counting men's sins against them. So, imbis na tayo ay hatulan ng Panginoon, tayo ay inililigtas ng Panginoon ngayon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, Jesus Christ ngayon is the way, the truth, and the life. Sa pamamagitan niya, maaari tayong ma-reconcile with God. At ito pa ang sabi ni Apostle Paul, and He has committed to us the message of reconciliation. So yung message o mensahe ng reconciliation is no other than the gospel itself or the good news. Kaya ang unang aspekto ng good news ay yung pagkakaroon ng reconciliation with God. At sabi rin ni Pablo sa verse 20, we are therefore Christ's ambassadors as though God were making His appeal through us. We implore you in Christ's behalf, be reconciled to God. So ang mabuting balita ay isang apela, no? Isang announcement sa mga tao, be reconciled to God. Sa pamagitan ng faith kay Jesus Christ as Savior and Lord, maaari tayo ma-reconcile with God, maaari maibalik yung relasyon natin sa Panginoon, na siyang ika nga tayo ay nahiwalay sa Diyos, bunga ng ating mga kasalanan, but through the death of Jesus Christ on the cross, He paid for all our sins. And so sa pamamagitan ng kanyang dugo at katawan na inialay niya sa krus, tayo ngayon ay maaari ng magkamit ng lubusang kapatawaran. We can be forgiven of all our sins and be reconciled with God. So ito yung unang-unang aspekto
ng mabuting balita. So we are just reviewing this pero kailangan balikan natin dahil minsan nakakalimutan natin. We can be forgiven through faith in Jesus at hindi lang minsan kundi araw-araw if ever we sin against the Lord today, ang forgiveness natin is through Jesus Christ, through the blood shed on the cross on our behalf. So sa madaling salita, tayo ay tumatanggap nitong blessing na 'to, itong spiritual blessing, na tinatawag nating reconciliation with God or forgiveness of our sins through faith in Jesus. Kaya purihin ang Panginoon. Dapat tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, sa atin. Now, maliban sa reconciliation with God, ang pangalawang spiritual blessing na dulot ng mabuting balita, kaya tinatawag itong mabuting balita, ay sa pamamagitan ni Kristo ay maaari tayong ma-elevate o yung tinatawag nating elevation in Christ. Na ano ba ibig sabihin nitong elevation in Christ, no? Tingnan natin ang sinasabi ni Pablo muli sa Ephesians chapter 2, starting in verse 1. Sabi niya, "As for you, you were dead in your transgression and sins." Now, tayo daw po sa ating kalagayan ano na kung wala si Kristo sa buhay natin, we are dead, in our transgression and sins. So, yung dead ay kumbaga patay pero hindi ito physically dead. So, makikita natin na hindi yun ang ibig sabihin ni Pablo, pero yun yung estado natin, yun ang kalagayan natin. So, bakit ko sinasabing hindi ito physical death? Kasi ganito ang sabi niya sa susunod na talata, in which you used to live, okay? When you follow the ways of this world. So yung dead ay spiritual state o spiritual status natin. Apart from Jesus Christ, our Savior and Lord, tayo po ay tinuturing na dead in relation to God. Katulad din ng isang tao who dies, wala na siyang, kumbaga, he cannot relate anymore with those who are alive. So, sa ganung paraan din, masasabi natin ang isang tao na nasa kasalanan cannot have a relationship with God. Pero yun daw ang estado natin bago natin, nakilala ang Panginoong Hesus at bago tayo nagkaroon ng relationship sa Kanya. So sabi niya, in which you used to live. So dati ito, when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ang tinuturing ni Apostle Paul dito ay walang iba kundi ang diablo at ang kanyang mga, demons o yung kanyang mga kampon, na siyang nagkokontrol ng buhay ng mga tao. Na sabi ni Paul, ito yung kalagayan natin, 'no? Yan yung estado natin, we are slaves to sin. Hindi natin mapigilan dahil control tayo ng kaaway, control tayo ni Satan, control tayo ng mga demonic spirits na siyang nagkalat at naglipana sa mundong ito na nagkokontrol ng buhay ng mga tao who do not have a relationship with God. So nakakalungkot yung kalagayan na yun. Pero sabi nga ni Pablo sa verse 3 ng Ephesians 2, all of us, o kasama ang sarili niya, also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. So, kontrolado tayo ng ating makasalanang kalagayan. We are slaves to sin and controlled by sin. Hindi natin mapigilan ito at tayo ay dinadala nito sa kapahamakan, no? Dahil sa mga pagnanasa natin at kaisipan natin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. So like the rest, sabi ni Apostle Paul, we were by nature objects of wrath. So sa ating natural na kalagayan at kondisyon, tayo po ay objects of wrath. Ito po yung estado natin, ito yung ating kalagayan, this is our state. Pero thanks be to God, ganito ang sabi niya sa susunod na verse, no? But because of His great love for us, God who is rich in mercy, so ang Panginoon na siyang umibig sa atin kahit tayo ay hindi kaibig-ibig, at dahil sa kanyang kayamanan, sa mercy niya, ganito ang sabi sa susunod na verse, verse 5, made us alive with Christ. So binuhay tayo, no, sa pamagitan ni Kristo Jesus. Even when we were dead in transgressions. So, itong life na sinasabi dito, alive with Christ, again, this is a spiritual state. Hindi po ito yung
physically alive. Kasi physically alive naman tayo, pero sabi niya nagkaroon ngayon ng panibagong, pagkilos ang Diyos sa buhay natin in Christ. Tayo ay naging buhay kay Kristo Jesus. Kahit na sabi niya, even when we were dead in transgression. So si Lord ang nag-initiate ng proseso. It is by grace you have been saved. So yung kaligtasan natin kay Kristo Jesus ay may kinalaman sa pagbabago ng ating state from being dead to being alive. Tapos sabi nga nun sa susunod na verse, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So hindi lang na tayo ay pinagkasundo ng Diyos, ano, I mean, sa sarili niya na hindi lang na tayo ay napatawad, in-elevate niya tayo. So elevation in Christ ang pinag-uusapan dito. We are now given a new status. We are raised up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ito na po yung ating bagong identity. We are now righteous and holy and blameless in the Lord's sight. At napakahalaga nito kasi yung pakikiisa natin kay Kristo gives us a new identity na dati wala sa atin. And it is by grace. Itong identity na ito yung dahilan at ito yung pinagmumulan ng motivation natin sa araw-araw to follow the Lord. We do not follow the Lord para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Instead, dahil tayo ay katanggap-tanggap na sa Panginoon, bunga ng ating pakikiisa kay Kristo, because of our union with Christ, tayo ngayon ay accepted na at hindi lang accepted, may bago na tayong status. We are elevated, raised up, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 6. We are seated, ibig sabihin meron na tayong privileges ngayon bilang children of God, no? Through Jesus Christ. Lahat yan ay sa pamamagitan ng pakikiisa natin kay Kristo Jesus. And finally, sabi sa verse 7, in order that in the coming ages, so ito ay isang, kumbaga, proseso ng inumpisa ng Panginoon pero patungo to sa isang destinasyon. Sabi niya, in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. So purihin ang Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay hindi lang binalik niya sa kanyang poder, no? Hindi lang nagkaroon tayo reconciliation with God, hindi lang tayo ay pinatawad, binigyan pa niya tayo ng panibagong identity and status. We are now elevated in Christ. So nawa ito ay makapag-encourage sa atin, magkaroon tayo ng tamang pananaw. Because the good news is really good kasi bago na yung estado natin. We are no longer trying our very best, ika nga, to be accepted by God, which is yun ang ginagawa ng lahat ng tao, doing good works, etc., para sila ay ma-accept ni Lord. Hindi na yan ang ating kalagayan ngayon because through Christ Jesus, through faith in Jesus, tayo ay meron na ngayong panibagong identity and status. We are children of God, holy and blameless. Hindi lang sa pinatawad tayo ng Panginoon, we are now righteous before the Lord. We have received the righteousness of God sa buhay natin through faith in Christ Jesus. So ito yung mabuting balita, no? Di tayo ang gumawa nito, si Lord ang gumawa nito para sa atin. Ito ay pinagkaloob niya sa atin by His grace. So tatandaan po natin yon. Pero hindi yan nagtatapos dyan, no? Meron pang isang spiritual blessing at yan ay walang iba kundi yung transformation through the Holy Spirit. So ang kaligtasan po natin ay hindi lamang yung tayo po ay napatawad, hindi lang yung tayo binigyan ng panibagong estado, may kinalaman din to sa pang-araw-araw na pagbabago ng ating buhay sa Panginoon, kasama iba nating mga kapatiran. Together, we are being transformed through the Holy Spirit. Ito ay good news din sa atin kasi hindi lang tayo basta pinabayaan lang ni Lord, niligtas at binigyan ng bagong estado, kundi patuloy ang kanyang pagkilos sa buhay natin. That's why ang pinakamalagang gift na dapat nating matanggap, no, ay walang iba kundi yung gift of the Holy Spirit, which or who will then be the agent of transformation sa buhay natin.
siya yung magbabago sa atin. In order for us to, become, like Jesus sa araw-araw, live like Him, love like Him, lead like Him, and so forth. So, basahin natin yung sinasabi sa 2 Corinthians 3 verse 17. Sabi ni Apostle, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." So tayo ay pinalalaya ng Espiritu, sa mga bagay-bagay na dati pumipigil sa atin para matupad ang kalooban ng Diyos. So through the Holy Spirit, we can be transformed from the inside out, upang matupad natin yung misyon natin sa mundong ito. Sabi ganyan sa verse 18, no? "And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." So Paul is describing para sa atin yung good news, ng Panginoon na through Jesus, pwede magbago yung buhay natin. Sabi, with unveiled faces. So, hindi na tayo kinakailangan magkunwari o magtago kasi hindi siya parang superficial lang yung pagbabago, kundi real transformation from the inside out. At sabi niya, all reflect the Lord's glory. So, nakikita ang Panginoon sa buhay natin, or, makikita sa pamagitan ng pagkilos ni Lord sa buhay natin. Yung glory niya, yung character niya, yung kanyang good works ay mama-manifest at madi-display sa buhay natin. Sabi niya, being transformed into His likeness. Nagiging katulad tayo ng Panginoon. 'Di ba? Yun talaga yung purpose ni Lord sa tao eh. He created mankind in His image and likeness. So in other words, for the purpose of representing Him, sa kanyang, mundong ginawa. Unfortunately, because of sin, hindi na natin natutupad ito. We are not able to display His glory. Pero through salvation in Christ, sa pamagitan ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo, maaaring magbago yung buhay natin, yung pagkatao natin, yung ugali natin. So of course, we have to walk in the Spirit at pag-uusapan natin yan dito sa real life journey. Pero gusto ko maintindihan nyo yung mabuting balita, pwedeng magbago yung buhay natin. Praise God. No, pwede tayo maging panibagong nilalang na katulad ni Kristo at, maihahayag sa buhay natin, no, yung, kaluwalhatian ng Diyos. At sabi ni Pablo, okay, with ever increasing glory. So, hindi ito one time, big time, kundi ito ay proseso, no, na may pagbabago. Some theologians call this sanctification. Pero ito ay may kinalaman talaga sa salvation, 'Wag natin ihiwalay yung sanctification o yung pagiging katulad ni Kristo do'n sa kaligtasan kasi kasama 'yan. Kaligtasan din po 'yan, 'no? Which comes from the Lord who is the Spirit. So, the Holy Spirit is the Lord working in us and through us para matupad yung layunin niya so that we can be the kind of people, who can fulfill yung purpose niya sa mundong ito. So, thanks be to God. Ito po ay good news para sa atin. Now of course, hindi tayo matatapos ng basta-basta lang dito kundi meron pang ikaapat, no, restoration together with the rest of creation. So yan napakahalaga ding aspekto ng good news o mabuting balita. Dahil hindi lang tayo niligtas ng Panginoon para lang maging masaya tayo o para masabi natin na blessed tayo. Tayo ay niligtas ng Panginoon towards a goal, no? And that is restoration together with the rest of creation. So pag-usapan natin 'to kasi napakahalagang spiritual blessing na malaman natin na we are on our way to the restoration of all things at inumpisa na ni Lord yan sa buhay natin. We are now the new creation. Pero meron yang pupuntahan. Basahin natin yung Romans 8 starting with verse 18. Sabi ni Apostle Paul, "I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us." So ang Christian life po ay may mga pagsubok, may mga trials, may mga suffering, may mga persecutions. Bahagi po yan ng ating karanasan. Pero kung ikukumpara natin yan dun sa sinasabi ni Paul, the glory that will be revealed in us. Ang sinasabi ni Pablo ay hindi yung revealed to us, but revealed in us. So sa atin mismo maihahayag at
makikita ang glory of God. So God Himself will be glorified sa atin, you know. So yan yung goal niya na through our lives, we would reflect the glory of the Lord hanggang sa dumating yung time that we would truly reflect God's glory in its fullness. Sabi ni Paul sa verse 19, the creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. So bagamat ang ating identity is in Christ at tayo ay binago na ng Panginoon sa ating estado at ating identity, and we are being transformed by the Lord every day. May mga times na maaaring nafo-frustrate tayo, maaaring feeling natin hindi tayo umuusad. Pero, may prosesong inumpisahan si Lord at iko-kumpleto niya at tutuparin niya ito hanggang sa kahulihan. Kung saan sabi niya, the sons of God to be revealed. So, we will be revealed according to God's grace sa buhay natin. Balang araw, makikita at maihahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin, bunga ng kanyang pagkilos sa buhay natin through the Holy Spirit. Now, kasama natin ang buong creation diyan. Sabi sa verse 20, "For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it." So, ang buong kalikasan po ay naggo-go through ng frustration. Marami pong mga problema sa mundong ito. Maraming mga sakuna, mga krimen, mga giyera, kung ano-ano mga bagay. Ito ay bunga ng disobedience ng tao na makikita natin sa Genesis chapter 3, kung babasahin natin. Doon matatagpuan yung paliwanag kung bakit nagkagulo ang buong sanlibutan. It's because of sin. It's because of our rebellion. It's because of our, ika nga, coup d'etat, yung declaration natin of independence from the Lord. Na bagamat siya ang Panginoon natin at may karapatan siyang maghari sa buhay natin, we refused yung kanyang authority and we went on our way to live our lives the way we want to. At ang resulta niyan ay death, like we said kanina. So ito yung masaklap sa lahat. Pero sabi ng salita ng Panginoon, in hope, so tuloy natin in hope, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. So hindi lang tayo ang nire-restore ng Panginoon, hindi lang tayo po ang binabago, kundi darating din ang panahon na ang lahat ng bagay ay babaguhin ng Diyos. Ito yung tinatawag na new heaven and new earth na matatagpuan natin sa aklat ng Revelation. So it will be a new world altogether kung saan hindi na ang kasalanan ang nagahari, kundi tayo na bilang mga binago at niligtas ni Lord ang magiging ang maihahayag, 'no, at makikita, 'no, yung kaluwalhatian ni Lord sa buhay natin. Sabi ni Paul, "We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time." So patuloy ang mundo sa struggle pero may pag-asa because the Lord has promised in His Word na ire-restore niya lahat ng bagay. Ito yung pag-asa rin natin sa buhay natin even though may mga problems, may mga sakit, may mga failures and so forth, nananatili ang pag-asa natin sa Panginoon dahil narinig na natin ang mabuting balita ng Diyos. He would restore everything. No? At sabi niya sa verse 23, not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. So sa ngayon, yung ating body can sometimes be the reason bakit minsan nate-tempt tayo, yung mga desires natin and so forth. So, hindi pa tayo perfect. We continue to walk with the Lord each day by faith. Pero may mga struggles tayo and sometimes frustrate tayo. Pero nevertheless, may pangako si Lord and this is the good news. One day, our bodies will be redeemed. Magkakaroon tayo ng resurrected bodies na hindi na mamamatay. At hindi lang sa hindi na mamamatay, hindi na maaring pagmulan ng weakness o hindi na maaring matempt. In other words, we will have perfect bodies. No? Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Kaya may pag-asa tayo sa Panginoon kahit na pansamantala
Meron tayong mga groanings, meron tayong mga frustration, meron tayong mga disappointment sa sarili natin. At, sabi nga niyan sa verse 24, "For in this hope we were saved." So, inumpisahan ni Lord yung salvation natin pero patungo tayo dito sa restoration together with the rest of creation. Sabi niya, "But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has?" Okay? So, ito yung ating pag-asa and the reason is because the good news tells us na darating ang panahon na everything will be restored, no? At sabi niya finally sa verse 25, "But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently." So ang Christian life po sa pang-araw-araw ay, pamumuhay na may pananampalataya at pagtitiyaga, knowing fully well na yung mga pangako ng Diyos sa atin ay matutupad 'no, hindi lang araw-araw kundi balang araw sa kinabukasan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari 'yon, but it's important for us to understand na ito yung good news sa atin. We don't live in this world without hope. Hindi tayo nabubuhay ng ayon lamang sa sarili nating kakayanan o kalakasan, 'no? We put our hope in the Lord Jesus. So sa pamamagitan ni Kristo Jesus, maaari nating maranasan yung reconciliation with God, elevation in Christ, transformation through the Holy Spirit, and then restoration together with the rest of creation. So purihin ang Panginoon, no? Kaya gusto kong i-review natin maigi yan, balik-balikan natin because yan yung magbibigay sa atin ng matibay at malakas na foundation sa ating buhay, na sa araw-araw. So, in summary, the good news is that through an interactive faith, pag-uusapan natin kung ano yun, in Jesus Christ as Savior and Lord, together with others, anyone can experience real life in Christ starting now. So, maaari natin maranasan yung tunay na buhay na nagmumula, no, kay Kristo Jesus. At dahil sa ating pakikiisa sa Kanya, sa ating pagsunod sa Kanya, kasama ng iba, tayo ay makakaranas ng real life. So, once again, through Jesus, there is real life. At sinabi ni Jesus ito, siya mismo ang nagbigay sa atin ng promise na makikita natin sa John chapter 10 verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So, purihin ang Panginoon. Napakaganda po ng magandang balita o the good news kasi punong-puno ito ng pagpapala sa atin. Huwag natin kalilimutan ito, huwag tayo maging parang complacent. Bagkus kung nag-umpisa tayo sa real life Bible study, tapos nakaranas tayo ng Freedom Day, magpatuloy po tayo sa pamagitan ng real life journey kasama ang mga kapatiran natin. Let's live by faith, let's walk in the Spirit. At ito yung mga pag-uusapan natin at pag-aaralan natin dito sa real life journey. So I hope to see you sa mga susunod pa natin mga sessions. Ito ay umpisa lamang, no? The review of the gospel. So let us pray. Pasalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you very much sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong grace sa amin for saving us through Christ Jesus our Lord. At sa pamamagitan niya, kami po ay na-reconcile sa inyo, napatawad sa mga kasalanan namin, na-elevate yung status namin. We are now children of God, righteous in your sight. At hindi lang yun, binabago mo kami araw-araw to align our lives with the reality of our new status. At hindi lang po yun sa pang-araw-araw, kundi meron itong kahihinatnan. At yan ay walang iba kundi yung restoration namin together with the rest of creation. Maraming salamat o Panginoon. We give you praise. We thank you so much for this good news. In Jesus' name, amen and amen. So, purihin ang ating Panginoon at nawa kayo po ay maging tapat at tapusin natin itong real life journey course na ito na siyang inumpisahan natin sa araw na to. So, purihin ang Panginoon at God bless you mga kapatid. Thank you once again for watching this entire video. Bye-bye.